Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na Birheng ipinagdihing walang minanang kasalanan at siya'y ibinukod mo para wag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi kinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa..." Tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ay atin pong aawitin. Umawit sa Diyos ng awa, ang gawain niya'y dakila. Ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinupad. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na puri sa pag-awit. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noong una pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At maligayang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birheng Maria o sa mahal na Birheng Maria. Lilinawin ko lang po, no? Hindi natin ipinagdiriwang ngayon ang kanyang paglilihi. Bagaman ang narinig nating kwento sa Ebanghelyo, siya po ay maglilihi na. Pero ang atin pong katisismo, ang turo ng simbahan, isa sa mga dogma na ipinahayag ng simbahan na dapat nating panghawakan, dapat nating paniwalaan at panampalatayanan, si Maria, nung siya ay ipinaglilihi,
pa lang doon sa tiyan ng kanyang inang si Santa Ana, siya po ay pinuspos na ng biyaya ng Espiritu Santo. Maganda po yung nabasa kong isang homily ng isang pari. Si Maria ay minahal ng Diyos, hindi ginamit ng Diyos. Dahil sabi, sa panahon natin ngayon, marami ang ginagamit, pero hindi minamahal. Minahal muna si Maria at hinayaan niyang gamitin siya ng Diyos bilang ganti sa pagmamahal na ibinibigay ng Diyos sa atin. Magandang tanungin, minamahal mo ba ako o gagamitin mo lang ako? Asan ba tayo dyan? So, yun po yung ating dogma. Malinaw po ba? Ang Immaculate Conception o dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birhen Maria. Si Maria ang ipinaglilihi bilang bahagi ng paghahanda para sa kaligtasan na ihahandog ng Diyos sa mga tao. Dahil sa simula pa lang ay sumuway na ang tao, kung saan narinig natin ang kwento sa unang pagbasa ng pagsuway ng tao ay nagdulot ng malaking kasalanan sa buong sanlibutan. Pero dahil nga inihanda si Maria, dahil kailangan na ang paglalagyan, ang magiging luklukan ng tagapagligtas ay malinis, walang bahid, dungis, kung kaya't sinild o prinotektahan ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na si Maria ay hindi madungisan ng kahit anumang kasalanan. Sabihin niyo ba unfair? Sabihin niyo ba bakit siya lang? Gusto mo ba? Although lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang tinanggap, may kanya-kanyang ibinigay ang Diyos na biyaya. Yung kay Maria, yun yung biyaya dahil siya nga ay magiging ina ng Diyos. Magiging ina ng kataas-taasan. Yung sa atin, hindi ko alam, pero may kanya-kanya tayong biyayang tinanggap mula sa Diyos para sa pakikibahagi din ng kaligtasan. Crucial po yung nasa tiyan pa lang. Very crucial na ipinapadama na doon sa bata na siya ay biyaya ng Diyos. Na unti-unti ay makita niya, maunawaan niya kung ano ang magiging bahagi niya sa kaligtasan ng mundo. Kala ba natin, wala lang, hindi tayo makakadulot ng kabutihan sa mundo? Hindi tayo ipinanganak, tandaan niyo po yan, para magdulot ng kasamaan sa mundong ito. Kaya dapat matatag, kasi andyan ang demonyo. Sa sinapupunan pa lang, binabantayan na rin tayo ng demonyo. Para paglabas natin, may paranas sa atin na pabayaan ka ng magulang mo, hindi ka mahalin ng mga tao sa paligid mo, makaranas ka ng gutom. Lahat yan gagawin ng demonyo para lamang sa umpisa pa lang, maitanim na sa utak natin na walang Diyos, hindi ka mahal ng Diyos. Kaya may mga ganito tayong nararanasan. Kung walang maggagabay sa mga bata, pagtanda niyan, anong kamumulatan? Pero kung kahit na mahirap tayo, na sinasabi natin mahirap tayo, pero matatag ang pananampalataya, talagang makikita natin yung purpose natin sa mundong ito. Sa mga kababaihan dito, hindi ko alam kung ang isa sa misyon o purpose ninyo, kung bakit kayo nandito, kung bakit kayo nagkaanak, baka kayo yung dapat na magiging ina ng barangay chairwoman, ina ng isang mayor, ina ng presidente. Pero paano mo nga ito hinubog? Nakita mo ba yun na ito ay misyon na galing sa Diyos? Kailangan pa nating magkaroon pa ng mga panibagong anak, panibagong henerasyon, baka sakali. Kasi nagdarasal tayo lagi na sana po magkaroon ng kapayapaan,
Sana po magkaroon ng katinuan sa paligid, sa bansa. Inibigay ba natin yung ating pagsang-ayon sa plano ng Diyos para magkaroon ng kapayapaan sa mundong ito? Ang biyaya ng Diyos, tandaan niyo po ha, hindi laging pera. Ang biyaya ng Diyos hindi laging nakabalot sa magagandang palamuti. Ginto, kapilak man yan. Huwag niyo isipin yun lang ang biyaya ng Diyos. Kung si Maria, kung tatandaan niyo ang kwento ni Maria, hindi naman siya pinanganak sa isang kilalang pamilya. Hindi sila mayaman. Kaya nga 'di ba, nung dumalaw ang Birhen ng Loreto sa atin, naintindihan natin na ito yung tahanan. Naroroon yung napakasimpleng tahanan ni Maria. Maliit. Mas maliit pa dito sa simbahan natin. Hindi doon. Tandaan niyo po ha, baka hanggang ngayon, kala niyo pinababayaan kayo ng Diyos. Kasi nga, ang biyayang nasa isipan natin, maraming pera, maraming alahas, maraming bahay, kotse. Napakarami na handog ang Diyos sa bawat isa sa atin kung imumulat mo lang ang iyong mga mata. Kaya nawa po sa tulong at gabayan ng mahal na Birhen na atin ngayon ding ipinagdiriwang at ipinagpapasalamat sa Diyos na ibinigay sa atin si Maria. Nawa ay mas maging matatag din tayo at lagi tayong tumagot ng yes sa Kanya pong iniaalok sa atin sa paanyaya ng Diyos sa atin. Katulad ni Maria, siya'y alipin lamang ng Panginoon na ang dapat mangyari ay kung ano ang kagustuhan ng Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangamubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ating idulog ngayon sa tulong ng mahal na Birhen Maria ang ating mga kahilingan at mga panalangin sa Panginoon. Ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan, marating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may busilak na puso, naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat
Espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ang Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang handog na nagliligtas ay aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagkaloob mo ang pakundangan sa kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kami mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayanang kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan. Laang magbigay ng buong puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal, na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at tuwaran sa katapatan. Kaya kaisa ng mga anak ng mga anghel na nagsisiawit na mapuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Panginoong Diyos na makapangyarihan, na puno ang langit at lupa, ng kalwalhatian mo. Hosana sa kainaasan,
Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami nanay. Poong Jesus, naming mahal, ngayon ang Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang sa na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio, upang sa lakas loob na pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Magandang umaga.